Special Thanksgiving po ni Rosario Amoyo. Pamisa para sa kaluluwa ni Leopoldo Tongkin, Marcosa Tongkin. Tumayo po ang lahat. Sa ngalan ng Ama, Anak, Espiritu Santo, Amen. Prayer for the divine protection in the face of the storm. Heavenly Father and loving God, we come to you with heavy hearts, seeking your comfort and strength in this time of great distress. The raging flood and devastation caused by the typhoon have left us feeling overwhelmed and helpless. We especially live for those who have lost loved ones in these tragedies. Lord, we ask for your peace to surround those who are grieving. May they feel your presence and find solace in your love. Grant them the courage to face each day and the hope to carry on, even in the midst of their sorrow. We pray for the safety and protection of all those affected by the floods. Provide them with shelter, food, and the support they need to rebuild their lives. Guide the hands of the rescuers and volunteers, giving them the strength and wisdom to help those in need. Lord,
we trust in you. Your unfailing love and mercy help us to come together as a community to support one another and to find strength in our shared humanity. May we be reminded of your promise to never leave us not forsake, even in the darkest of times. In your holy name, we pray. Amen. Yun ang mga kagagawa ng tao na dumago sa aming kasaysayan. Iligtas po kami mula sa lagim ng digmaan. Dinggin mo ang aming pagsusumamo. Kahapagan mo po kami, Panginoon. Ipagsagalang kami sa pwersa na kasamaang nag-uudyo sa mga pinuno ng mundo. Naniniwala kami na hindi kami nakikipaglaban sa pananampalataya. Kung saan walang inaasahan, pag-asa. Kung saan may kadiliman, liwanag. Kung saan may kalungkutan, San Francisco de Assisi, San Lorenzo Ruiz, San anim na linggo sa karaniwang panahon. Ang ating punong tagapagdiwang sa banal na misa ay si Reverend Father John Mark Viganon. Tumayo na po na. Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pag-iipag-isa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumainyo. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging makapagdumalang sa kabutanan na pag-iwang. Sinubong kayo pagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawangan kami. Panginoon, kaawangan kami. Panginoon, kaawangan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapaganyayang makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok na sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo, makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Papuri sa Diyos sa kalikasan. Sa
kapangyarihan, ang iyong pinakadakilang magagawa ay magpatawad, at ang iyong laging ipinapakita ay pagkahabag. Padaluyan mo sa aming walang humpay ang kagandahang loob mo sa aming nilaan, upang sa pagkakamit namin sa pangako mong bigay, kami gawin mong kasado sa ipagkakaloob mo sa kalangitan. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Nga si Moises. Ang 70 matatanda ay pinahagi na niya ng Espiritu tulad ng ibinigay niya kay Moises. Sila'y napuspos ng kapangyarihan at nagpahayag noon, ngunit hindi na nila inulit. May naiwang 2 matandang lalaki na sa kampamento. Eldad ang pangalan ng isa at yaong isa'y Medad. Tinawag silang kasama ng 70, ngunit hindi sumama. Gayunman, binahagi na din sila ng Espiritu ng Panginoon, kaya sila'y nagpahayag na roon. Nakita pala sila ng isang binata at patakbo itong nagpunta kay Moises. Sinabi niya, sina Eldad at Medad ay nagpahayag sa kampo. Dahil dito, sinabi ni Josue na anak ni Nun at katulong ni Moises, bakit din ninyo sila sawayin? Ngunit sinabi ni Moises, nangangamba ka bang ako'y mababawasan ng karangalan? Mas gusto ko pa ngang maging propeta ang lahat ng Israelita at mapuspos ng Espiritu ng Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang batas ng Panginoon ay batas na walang kulang. Ito'y utos na ang dulot ng tao ay bagong buhay. Yung kanyang mga batas ay magpapitiwala. Pagbibigay ng talino sa pahat ang kaisipan. Yaong paggalang sa puon ay marapat at mabuti. Isang banal na tungkulin na iiral na parati. Pati mga hatol niya ay matuwid, napahatulan. Kapag siya ang pumatol, ang pasya ay pantay-pantay. Ang utos mo, Panginoon, sa alipin mo at lingkod, ay mayroong diyang timpala kapag aking sinusunod. Walang taong pumupuna sa gawain ng hindi ako, kaya ako ay iligtas sa lilim ng gawang luto. Sa lingkod mo ay iligtas sa hayag ng kasalanan at huwag mong itulot na ako ay pagharian. Mamumuhay akong ganap na wala ng kapintasan. Ako'y lubos na lalaya sa pupo ng kasalanan.
ito'y para sa makatulong tayo sa mga nangangailangan. Ikinaalala sa ating Santiago na ang kapapayaan dito ay tanda ng katigasan ng puso na hahatulang marin ng Diyos. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol Santiago. Pakinggan ninyo ito. Kayong mayayaman, tumangis kayo at humagulgol dahil sa mga kapighatiang darating sa inyo. Bulok na ang inyong mga kayamanan at kinain na ng tama ang inyong mga damit. Kinain na ng kalawang ang inyong ginto at pila, at ang kalawang din iyon ang magiging katibayan laban sa inyo at parang apoy na uubos sa inyong laman. Yan ang kayamanang inimpok ninyo para sa mga huling araw. Sumisigaw laban sa inyo ang upa na hindi ninyo ibinigay sa mga gumagapas sa inyong bukirin. Umabot sa langit ang sa pandinig ng Panginoong makapangyarihan sa lahat ang mga hinaing ng mga mang-aani na inyong tinabi. Nagpakalayaw kayo at nagpasasa dito sa lupa. Nagpataba kayo parang mga hayop na papatayin. Kinatulan ninyo at pinapatay ang mga matuwid. Hindi sila lumaban sa inyo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Amang Diyos ni Jesucristo, ang salita mo'y totoo, kami ay pabanalin mo. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. At mabuting balita, sumainyo ang Panginoon. At sumainyo, Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi kay Jesus ni Juan, Guro, nakakita po kami ng isang taong nagpapalayas ng demonyo sa pamamagitan ng pangalan mo, at pinagbawalan na namin siya sapagkat hindi natin siya kasamahan. Ngunit sinabi ni Jesus, huwag ninyo siyang pagbawalan sapagkat walang tao matapos gumawa ng kababalaghan sa pangalan ko ang agad magsasalita ng masama laban sa akin. Sapagkat ang hindi laban sa atin ay panig sa atin. Sinasabi ko sa inyo, sino mang magbigay sa inyo ng isang basong tubig dahil sa kayo'y kay Kristo ay tiyak na gagantimpalaan. Mabuti pa sa isang tao ang siyang bitina ng isang malaking gilingang bato sa leeg at itapon sa dagat kaysa maging sanhi ng pagkakasala ng isa sa mga maliliit na ito na nananalig sa akin. Kung ang kamay mo ang nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, putulin mo. Mabuti pa ang mapunta ka sa langit na putol ang isang kamay kaysa may dalawang kamay ka na mahuhulog ka sa impyerno, sa apoy na hindi mamamatay. Kung ang paa mo ay nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, putulin mo. Mabuti pa ang mapunta ka sa langit ng putol ang isang paa kaysa may dalawang paa ka na mahulog ka sa impyerno. At kung ang mata mo ang nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, dukutin mo. Mabuti pa ang pumasok ka sa kaharian ng Diyos ng bulag ang isang mata
kaysa may dalawang mata ka na mahulog ka sa impyerno. Dooy hindi mamamatay ang mga uod na kumakain sa kanila at hindi mamamatay ang apoy. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magandang umaga po sa ating lahat. How are you? Mga kapatid, isa sa mga daan tungo sa buhay na walang hanggan ay ang sinasabi natin mga pagbasa ngayon ay ang pagsakripisyo. Okay? Pagpapakasakit. Ito yung ginawa ng ating Panginoong Jesucristo sa cross. Okay? Nagpakasakit ang ating Panginoon, nagsakripisyo ang ating Panginoon upang tayong lahat ay mapatawad sa ating mga kasalanan, mabigyan ng kaginhawaan, at mabigyan ng kaligtasan. This is what the Lord is doing for us. Tulad ng Panginoon, tinanggap niya ang pasyon. Okay? So this is an invitation also for us to do sacrifice in order for us to enter into eternal glory. And I know that you have a lot of sacrifices already upang matulungan ang ating kapwa at mabigyan ng kaginhawaan at buhay na walang hanggan. And the parents sacrifices for their children, and the children do everything also to study, to sacrifice para sa ikabubuti din ng pamilya. Okay? And we do a lot of sacrifices sa ating buhay. Pero meron isa pang sakripisyo ang gustong na ating naintindihan, sinasabi sa atin ng ating mga pagbasa, sinasabi din ng ating Panginoon. What kind of sacrifice is this? Okay? Sakripisyo na hindi gumawa ng kasalanan. Okay? Sabi ng ating Panginoon, mas mabuti pang kulang ang parte ng ating katawan kaysa magpatuloy sa kasalanan, kumpleto, magpatuloy sa kasalanan, at mapunta sa impyerno. Okay? Mas mabuti pang magsakripisyo kaysa magpatuloy sa kasalanan at mapunta sa apoy na hindi namamatay. Okay? So, kailangan magpakasakit, magsakripisyo upang matamo ang kaligtasan, ang buhay na walang hanggan, ang hindi paggawa ng kasalanan. Okay? You need to sacrifice that. But always remember, okay, ang sinasabi ng ating Panginoon, ang mga nagiging dahilan sa ating pagkakasala, yan yung kailangan nating putulin. Ang dahilan sa inyong pagkakasala, ha? Kung ang dahilan ng inyong pagkakasala, pornografiya, anong kailangan putulin? Internet. Kami sa Calabrian Home, 2 weeks na wala internet. Oy, PLDT! Maawa ka naman! Ha? Kung ang sanhin na inyong pagkakasala ay inyong chismis, anong kailangan putulin? Uy, kayo pala, kayo na sabi niya na bila ka. Huwag na kayong chismis. Ano ba lang? Punta sa kabilang bahay, doon, nagtatambay, walang ginagawa. Imbis na manalangin, nagchichismis, bato-bato sa langit hang, tamaan, sa langit hang, tamaan, sa langit hang, tamaan, magalit na. Kung ang sanhi rin yung pagkakasala ay kayamanan, pera, o
what do you think? What are you going to do? Okay, to cut off the sin, the cause of sin. Okay? You know, St. Francis of Assisi, paano niya ginawa? Kasi napakayaman itong taong ito eh. San Francisco ng Assisi. Napakayaman. Pero anong ginawa niya? Ibinahagi niya ang kanyang yaman. Okay, he shared, especially to the poor. Kaya nga, nagamit niya ang kayamanan. Kaya hindi siya naging sakim. Okay? Hindi naging makasarili. Pero, kung meron kang pera, may kayamanan ka, tapos, you are so greedy, no? Sa sarili mo, dahil ito na yung naging sanhi ng pagkakasala mo, stop it. Okay? What the Lord wants us to understand are the root causes of our sin. Okay? Hindi na tayo kailangan na maging literal, na putulin talaga ang kamay, kasi laging nagnanakaw. Putulin ang kamay. Oh, laging nanonood ng mga malalaswa. Okay, dukutin mo na yung mata mo. Okay? What Jesus wants to understand for us, the root causes of our sin. Kasi kung maiintindihan mo yan, hindi mo na ulitin yung pagkakasala, ginagawa mo na paulit-ulit. Kung maiintindihan mo yung dahilan ng iyong pagkakasala, pero kung hindi mo yan titingnan sa sarili mo, kahit paulit-ulit kang mag-upisal, babalik at babalik ang kasalanan. It's because you did not understand what causes your sin. Kaya nga, lagi namin pinapaalala na kapag mamumpisal, kasalanan at ang dahilan ng kasalanan kailangan sabihin para at least mag-guide, mabigyan ng tamang guidance, no? Huwag yung problema. Uy, hindi kami nagpapakumpisal na tatanggap kami ng inyong problema. Problema nyo na yan. Kailangan nyo ng counseling. That's another matter. Okay? Maawa naman kayo sa mga pari. Kami yung basurahan. Nagiging basurahan kami. Kasalanan. You say your sin. Mapatawad yan, 100% mapatawad yan. Pero problema, hindi namin kaya. Kayo lang kasi yung nakakasolve ng problema ninyo eh. Kaya nga, separated ang counseling sa confession. Okay? Always remember. Okay? Huwag kayong lumapit sa bali, Father. Problema ko yung tuhod ko, hindi na ako makalakad. Ano ba ginagawa mo? Laging kumakain ng karne, Father. Ano, uric acid mataas. What causes your sakit ng tuhod? Ay, yung mga pagkain. Okay. High blood ka. Diyos, lagi mong kaya ng litson. Pasensya na yung nagbibenta ng litson dyan sa unahan, ha? Okay. What causes you to do sin? Okay. Yan yung kailangan mong tingnan. Why I emphasize this, sapagkat ito yung sinasabi ng ating Panginoon. Si Kristo, nagpapaalala lang sa atin. Okay, totoo ang separation sa Diyos. What I mean, eternal damnation is real. Okay, sabi ni Kristo, doon, ang mga uod ay hindi mamamatay at kakain sa iyo. Imagine, ang paggagawa ng kasalanan. Okay. Kasi, you know, temptation are desirable. Walang tentasyon na pangit. Kaya nga, naulit natin lagi ang kasalanan. It's because it's desirable. Inuhugot tayo na gumawa ng kasalanan. That's the nature of sin. Okay? Pero, kung magkaroon tayo ng pagsakripisyo, yung sinasabi ng ating Panginoon, you sacrifice, mapakasakit ka, putulin mo ang nag-uugnay sa iyo sa kasalanan. Ay doon, magkakaroon ka talaga ng tunay na kagalingan. Kasi hindi naman na mauulit yung kasalanan. Magkakaroon ka ng tunay na pagbabago sa iyong sarili. Sapagkat naiintindihan mo, you already know, this causes me to sin. You stop it. You cut it off. Okay?
Kung hindi mo maintindihan, ulit-ulit kang gumagawa talaga ng kasalanan. This is the nature of God. Kasi tayo mga tao, we are cling to sin. Kasi meron tayong tinatawag na concupiscence that is cling to sin. Nung si Adam at saka si Eve ay nagkasala, nasira nila, very harsh na sa tao. So nawawala na yung konsensya ko kasi erroneous ng conscience natin. Kaya kailangan din natin i-correct yung conscience natin dahil yan sa kasalanan. Kasi yung kasalanan, we are, ito'y naghuhugot lagi sa atin. Okay? Dinadala natin tayo ba sa kasalanan? Kaya tayo nagkakasala. Lagi kayo, inisip nyo, Father, lagi man ako nagkukumpisal. Lagi akong mananala. Tinatawag na capital sins. Pride, lust, these are the root causes of sin, ha? Pride, lust, envy. Ano ba yung envy? Selos? Inggit. O, selos nga. May kanta pa tayo ngayon. Ang puso ko'y nagdurugo, parang sumisikip ang dibdib ko. Kapag nakikita ko ang taong ito. Nagsiselos. Selos is the root cause of sin also. Okay? Gluttony. Diba? Kahit busog ka na, kumakain ka pa din. Sinusuka mo na, yan yung kasalanan ha. Pag sinusuka na, kasalanan yun. Kung kayo'y nag-iinom, okay lang naman mag-inom. Sila Father, nag-iinom. Pero pag magsusuka ka na dahil sa pag-iinom, kasalanan yan. Ha? Nakikita nyo ha? Hindi naman sila sabi na, Jesus nga, nag-inom nga sila sa wedding at Cana eh. Okay? Nag-inom sila, pero hindi naman sobra-sobra. Okay? Yan yung tunay na pagbabago. Tunay na kagalingan. Healing. Okay, na sinasabi sa atin ng ating Panginoon. So, my dear friends, today, at least you look at yourselves ngayon, mamaya pag-uwi nyo or mamayang gabi, okay? Napakaganda na magkaroon tayo ng examination of conscience, examination of consciousness, dalawa kasi examination of conscience na. Ano bang ginawa ko nung nagkasala ako? Hinayaan ko ba na makipagsismisan pa din ako? No? Hinayaan ko lang ba? Or kinorek ko ba yung tao? Ganun tayo. Dapat ganun. Pagkatapos niya, it's good to come to confession. Okay? Sabihin niyo kasi ang Panginoon naman ay mapagpatawad. Given naman yung lagi, we know mo. Sige, okay. Bumalik ka, kausapin mo ulit ang Panginoon. Sabihin mo sa Panginoon nga kung maaalala niya ang last na pinatawad kong kasalanan ay magiging confesso. Magiging confesso mo ako sa iyo. Tapos bumalik ang banal. Kinausap ang Panginoon. And Lord, kinausap niya, tapos ang sabi ng Panginoon na hindi ko maalala ang kasalanan na pinatawad ng pari. Tapos yung pagsabi ni Saint Bernadette sa pari, ay tinanggap niya na siya ay maging confessor. Kasi hindi maalala. That's the grace of confession. Okay yung hiya sa mga pare ninyo sa San Lorenzo. Marami mga pare sa San Lorenzo. Ayaw yung makupisal sa mga pare ng San Lorenzo. Hindi namin maalala. Actually, hindi namin maalala. It's a grace during ordination at ay pinagkaloob sa amin ng Panginoon na hindi maalala ang mga kasalanan after sa kumpisal. Hindi talaga maalala. At ang maalala lang namin yung problema. Oo. Pero ang kasalanan hindi talaga maalala. Pero ang problema maalala ko, itong tao ito, mag-umpisal naman sa akin, problema na ikupisal. Hindi kami makareklamo, ha? Hindi kami makareklamo. It's because this is our life. Pero please naman,
kayo, mahawa naman kayo sa mga pare. Kasi during confession, no, umpisa lang bayan, okay, I always remind the catechists na isulat na lang ang kasalanan para kasalanan na lang sabihin. Kasi kung walang examination of consciousness, ay hindi mo makikita yung mga kasalanan mo. Ang isasabi, problema. Okay, hindi naman namin masusolve yung problema ninyo. Okay? My dear friends, itong ating pagdiriwang ngayon ay pagpapala ng ating ng Panginoon na kailangan natin tingnan ang ating sarili. We need to examine our conscience, our consciousness, what causes us to do sin, yung mga paulit-ulit na ating pagkakasala, upang hindi na natin maulit-muli at magkaroon tayo ng tunay na kagalingan at kaligtasan ay pagkakaloob sa atin ng ating Panginoon. Mag-stay po tayo lahat. Sumasampalataya ako sa Diyos. Pangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Yesu Kristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon natin lahat, na nagkatawang tao siya na lang ang Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Maria Virgen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inibigin, nanawag sa pinaroroonan ng mga imao, nang may ikatlong araw na buhay na mamuli, umakyat sa langit, nalulok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon, Diyos, maawa ka sa amin. Panginoong Diyos, maawa ka sa amin. Naway lahat ng Kristiyano ay maging laging handa, Espiritu, at maging handa sa pagkalima sa kanyang gabay. Manalangin tayo. Naway ang ating mga mandaragat at kanilang pamilya ay manatiling tapat sa kanilang pananampalatayang Kristiyano at mapanatili ang pagmamahalan sa kabila ng kanilang pagkakalayo sa isa't isa. Manalangin tayo. Naway ipagkaloob ng mga among tagapagpagawa sa mga namamasukan at ng mga opisyal sa gobyerno sa kanilang mamamayan ang anumang nararapat para sa kanila. Manalangin tayo. Naway mapagtanto nating lahat na ang mga biyaya at kayamanang itinagkaloob ng Diyos ay hindi upang itago at kamkamin, kundi dapat na ibahagi lalo na sa mga nangangailangan. Manalangin tayo. Upang tayong lahat ay matutong makinig sa panakoy ng kalikasan at sa pagtangis ng lahat ng biktima ng mga trahedya sa kalikasan at hagupit ng pagbabago ng kalima at ng lahat ay matuturing mga laga para sa daigdig na kinalalagyan natin. Manalangin tayo. Panginoong Diyos, turuan mo kami maganap sa kabutihan ng iba at makipagtulungan sa kanila sa pagtataguyod ng mga pagpapahalaga ng kahayang itinatag ng iyong anak. Ikaw na nabuhay at naghahari magpakailanman. Amen. Bawat puso pagkaninibig mo, ngayon'y nananalig, nagmamahal sa'yo.
Sumayo mga kapatid upang paghahain natin ikalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay. Sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan ng iyang banal. Ama namin lumikha, lubin mong ikalugod ang ating paghahandog at ito nawa ay siyang magkaloob ng inyong pagpapalang sa aming umaagos sa pamamagitan niya sa Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At sa Diyos, inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Salamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama namin makapangyarihan, tunay marapat na ikaw ay aming pasalamatan na sa iyo ang aming buhay, pagkilos at pag-iral. Sa bumuhay namin araw-araw, tinatamasa namin ang iyong pagmamahal. Sa pag-ibig mong ipinunda sa isang katauhan, ang Espiritu Santo ay unang aning bigay ng anak mong naglagak sa amin ng katiyakang nakalang mabuhay kami sa piling mo kailanman. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiyaw at napapuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na makahukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinag-iisang pusong loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yun, iniabot sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin niyo lahat ito at kanin, itong aking katawan na ihahandog para sa inyo. Ito ang alis ng aking dugo ng bawat walang hanggang ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo ay babalik sa wakas ng panahon. Si Kristo ay namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo ay babalik sa wakas ng panahon. Si Kristo ay Sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ang mga kapit na yung simbahang naganap sa buong daigdig, pususin mo kami sa pag-ibig, kaysa ni Francis, naming Santo Papa, Roberto na aming obispo, Lola na nakatawag ng ganang kabarian. Alalahanin mo si Johnny Chan na tinawag mo mula sa daigdig na ito, nung siya'y binyagan siya'y nakaisa ni Kristo sa pagkamatay, ngayon siya'y pumanaw, naway makaisa siya ni Kristo sa pagkabuhay.
Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na imlay na may pag-asang sila ay muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na mahalaga rin Maria, Ina ng Diyos, Maria, Ina ng Diyos, Maria, Ina ng Diyos, San Jose at kanyang kabiyak ng puso, kaysa ng mga apostol at lahat ng mga banal, San Isidro Labrador, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan. Sa tagubili ng mga nakagaling na utos sa turo ng ating Panginoon at Diyos, ay natin ngayon ang lakas loob. Sumasalangit ka sa pahinangalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, siyan mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa, paralan sa langit, bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at paglawain mo kami sa aming mga sala. Maralang pagmamataan namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kami maintulot sa tukso, at iadyaw kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkaluban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan. Panginoong Hesus Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tumayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkaluban kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayin rin. Bigyan kayo ng kapayapaan sa isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos, na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka. Kordero ng Diyos, na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, ito ang ating Panginoon Hesus Kristo, ang ating kaligtasan, ang buhay na walang hanggan, ang kordero ng Diyos na nag-alis sa mga kasalanan sa libutan, mapapala tayo mga inaniyakan sa kanyang pito.
Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
magdulot nawa ng kagalingan sa aming katauhan upang kami makatambal sa kalwalhatian ng aming nilalahukan sa tinis na kamatayan na amin ngayon pinahayag sa ginaganap na pagdiriwang sa pamamagitan niya sa Kristo kasama ng Espiritu Santo magpaso lang hanggan. Amen. Papo muna po. Pinasasalamatan po ang lahat ng sumuporta sa pagbili ng ating fundraising ng raffle ticket sa ating kapistahan ni San Lorenzo Relief ng ating parokya. Maraming salamat po sa inyong lahat. At salamat din po sa mga sponsor, BPR Pharmacy, Veronica Verden and Family, Rosario Amoyo, Lina Garfi. Salamat po sa inyong lahat. Pagkatapos ng kapistahan ni San Lorenzo, meron na namang fiesta, another feast, right? In honor to St. John Calabria. Kayo din ay inaanyayahan na dumalo sa mga nobina na mag-start mamaya. Right? 4 p.m. yung nobina, tapos yung misa is 5 p.m. doon sa parokya. Ang kapistahan ni San Juan Calabria is October 8, 10 a.m. Magsitayo po tayong lahat, sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Dahil yung makapangyarihan Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo, Amen. paglayin ninyo sa inyong paglalis sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos! Salamat, o Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ng katulad mo. Salamat, o Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Aking pagmasdan ang kalawakan, hindi ko maunawaan iyong dahilan kung bakit ako'y pinili mo tinalagaan. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat, o Jesus. Salamat po sa inyong pakikiisa. Nawa po ay gabayan kayo sa buong linggo ng ating Panginoong Jesucristo. God bless po. Happy